nagbibuild ka or magbibuild pa lang ng PC, alam ko rin napansin mo na nagtaas na nga yung presyo ng mga storage natin at mga RAM. Di na ganun kamura and the same as last year. Pero ang maganda rito, this is just a season. Parang GPUs nung pandemic, ang mahal. Pero after a while, naging stable na rin naman. So, ganun talaga yung market eh. Minsan mataas, minsan bababa. Pero bago ka bumili ng SSD, panoorin mo tong video na to dahil tuturuan kita kung paano ba bumili ng tama and swak sa'yo na storage. Lalo na kung limited ang ating budget para dyan. And we will use this Max-B Max 7 200 PCIe Gen 4 NVMe SSD. Dahil yan ang sponsor ng ating video for today. And ipapakita ko sa inyo kung worth it ba talaga and ang mga links ay nandito. Pwede mong tignan kung sale ngayon. Pwede kong sabihin na timing is part of budgeting din naman. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit etong mga NVMe SSD ang pinaka-recommended natin. Unlike sa mga pinakaunang PC na nabuo ko, like mga ganitong storage. So this is a 2 terabyte hard disk. So ito ay 1 terabyte. Sobrang laki na nung leap ng kanyang speed. Ito hindi na natin to gagamitin for our OS or yung tinatawag nating Windows Drive. So wala naman na rin na yata kasing naglalagay ng Windows dito sa ganitong storage. Ang laki ng pinagkaiba ng ganitong mga storage compared sa latest. So explain ko lang din, no, meron na tayo NVMe SSD or yung mga katulad nito na pinakamabilis sa market. And meron din naman tayong SSD na SATA or yung mga 2.5 inch, and of course pwede rin naman natin itong gamitin for archive ng ating mga files, and iba pang important files na hindi naman kailangan ng mabilis na access is pwede rin naman dito. So kung pipili ka lang din naman, ang pinakamabilis na yung ating gagamitin kasi ang NVMe around 10 times faster kaysa sa mga typical na HDD. And isa pa na na-notice ko in the market is hindi naman na nagkakalayo yung prices ng mga ganito na NVMe SSD compared sa mga SATA SSD. So, syempre, ito na lang piliin natin. And makikita nyo, meron tinatawag na mga Gen 3, Gen 4, and actually meron ng Gen 5. So, yung generations naman, yun yung pinaka-category kung saan or kung kailan nagawa yung ating mga NVMe SSD. So, dito sa ating Max-B, this is a Gen 4. So, para sa akin, ito rin yung sweet spot na pwede nating i-partner sa ating mga build. So, yung Gen 3, ang speed niya is nasa 2,000 to 3,000 megabytes per second. And ito namang hawak ko na Max-B, ang speed niya is 6,000 to 7,200 megabytes per second. And actually, meron ng Gen 5 na nasa 14,000 megabytes per second, pero mabilis din yung ating budget maubos doon kasi medyo mahal siya, lalo na ngayon. And as I've said, para sa akin, ito nga yung pinaka-sweet spot na pwede nating ma-recommend. So ngayon sa mga build natin, what I recommend na capacity is yung budget build natin nung nakaraan na binili ko is 256 gig lang. So kaya hindi rin ako nakapag-install ng mga games doon dahil yung mga games natin is medyo malalaki na pala yung kanyang storage na kinakain. So anong nangyari? Mga 3 or 2 games lang, puno na agad yung ating storage. So what I suggest is 500 or 512 gigabyte the minimum as of 2026. And this one is a 1 terabyte. Yun yung pinaka para sa akin future-proof na capacity. Perfect yan for gaming and for editing and for daily work na rin. So yung rated speed naman rin pala nito is 7,200. Doon sa Crystal Diskmark, ito yung nakuha kong speed. So somehow, malapit naman siya sa kanyang rated speed, lalo na nilagay ko siya sa Gen 5 na PCIe lane. So tama naman yung kanyang nasa datasheet. And also baka tinatanong ng iba dyan, halimbawa yung iba bumili sila ng 64 gig na storage pero nung nakita nila bawas na, bakit daw ganon? And katulad rin ito, kapag binili mo ng 1 terabyte, hindi naman eksaktong 1 terabyte yung kanyang maibibigay sa'yo dahil meron din drivers and other software na nandun talaga para gumana yung drive, kaya hindi talaga siya eksaktong 1 terabyte or yung iba 512 less than nagiging 400 something na lang. Huwag niyong isipin na mali yung nasa datasheet, ganun talaga yung ating mga storage. Also, yung kanyang rated speed is yung kanyang peak speed or yung maximum speed. So, ang nangyayari kasi dyan, lahat ng mga SSD meron tinatawag na SLC cache. So, cache yung basa dito sa cache. Dati ang basa ko rin dyan, cache, pero cache pala ang tawag dyan. Doon siya lumalabas yung tunay na performance. So, parang dito, so kahit mataas yung max speed, pag napuno niya na yung ating cache, is medyo babagal din siya. Pero most likely naman sa mga NVMe, hindi naman ako nagkakaroon ng problema doon, lalo na kung nagtatransfer ako ng mga 40 gig or 100 gigabyte na files. And also, hindi rin siya nakaka-affect sa mga gaming natin dahil kaka-apekto lang naman talaga yun sa pag-load ng ating mga games. And since this is a Gen 4
drive. Baka itanong nyo kung halimbawa yung motherboard nyo is Gen 3, gagana ba yung mga Gen 4 drive? Paano naman kung latest yung motherboard nyo, gagana ba yung drive? Oo, kasi backward compatible tong mga SSD natin. Kaso lang, ang problema doon, yung max speed lang ng yung motherboard, yung pinaka magagamit niya. So, halimbawa, ito Gen 4, tapos nilagay natin sa Gen 3 na motherboard, magiging limited yung speed natin. Magiging siguro 3,500 na yung max. So, ngayon, hindi niya ma-maximize yung pinaka speed niya. Pero, nasabi ko kanina na Gen 4 yung sweet spot kasi halos ganun lang din naman yung presyo ng mga Gen 3. Also, yung mga bibilhin naman na natin na motherboard is, I think, nasa PCIe 4 na or Gen 4 na rin. So ito, na-test ko sa Gen 5 na MSI Tomahawk, no, na latest na na-review natin. And ayun, ang ganda ng speed niya. So maganda rin naman dito, nakita ko sa spec sheet niya na ang ginagamit niyang technology is TLC NAND. Yung iba, ang ginagamit is QLC. So kung may ganyang specifications yung bibilin nyo, kung ano yung pipiliin nyo, pipiliin natin is yung TLC or yung triple level cell. Pinaka bottom line lang dito is mas matibay tsaka mas reliable yung ating TLC. And pagdating naman sa kanyang thermals, ito yung resulta ng aking hard disk Sentinel sa kanya. Medyo okay naman siya, hindi naman siya ganun kainit, and pwede rin naman kayong bumili ng mga katulad ng mga heatsink para sa ating mga NVMe SSDs. Maganda rin yan. Hindi naman siya kailangan talaga, pero maganda rin to na nalalagyan nyo ng pampalamig or yung heatsink nga para mas maging stable yung kanyang performance, and actually para hindi rin siya mas mabilis ma-wear out. So yan yung isa sa mga technique kung paano pahabain yung lifespan ng ating mga SSD. Meron ako is yung pang laptop, kaso mabigat siya kaya hindi ko pa nilalagay. So depende kung ano yung paglalagay nyo, and depende rin sa kung anong meron sa motherboard nyo, kasi yung iba meron na rin naman, tulad nitong MSI Tomahawk, meron siya Frozen Shield na built-in na sa motherboard niya na maging heatsink ng ating NVMe SSDs. So mas maganda rin yan para nga ma-maintain yung kanyang maximum performance. Sa warranty naman, this Max-B 7200 does have a 5 years warranty. So para sa akin, goods na rin yun. Astig na rin yun. Pero syempre, dahil sila ay bago pa lang in the market, pero hindi ko pa rin masabi kung ganun ka-stable yung ating company pagdating dito, dahil hindi pa naman sila talagang nakapag-warranty ng mga more than 5 years ng kanilang mga products. But it's a good start na meron silang ibang lineup tulad ng SATA SSDs and mga SD cards na din. Pero syempre, wag na nating antayin na magpa-warranty tayo. Ang advice ko kapag bumili kayo ng SSD or para ma-maintain natin yung health and safety ng ating mga files is wag tayong umasa sa isang drive lang. Lalong-lalo na kung importante ang ating mga files. Tulad ko, nawala na ako ng maraming files in the past, and it's a pain in the ass na experience kasi parang no choice ka na lagi kung nawala na yung files mo. So mas maganda na meron kang tinatawag na redundancy. So meron kang isang copy and meron ka pang isang cloud copy. So halimbawa, itong mga files mo dito, meron kang isang storage pa na yung copy, and meron ka pang isa pang copy na pwedeng cloud or online. So, depende sa kung anong trip mo. Pwede rin naman katulad ko. Ang ginagawa ko is meron akong 2 copy, physical copies. Meron din akong cloud. Kumbaga, hindi ko siya masyado ma-recommend kasi it's expensive. Pero ang ginagawa ko tulad nito, marami akong hard drive and meron din akong online drive. So, ayun, dahil marami tayong videos na ini-edit. So, yun yung pinaka-advice ko pag meron kayong mga talagang importanteng files at iniingatang mga photos and videos. For me, mas mahal mawalan ng files. Lalo na kung importanteng files yun or for client files na yun. Nako, hindi matatawaran yung costing ng stress na may bibigay nun sa'yo. Kaya ganito yung pinaka-sistema natin dyan. Also, you can always check the health of your SSDs. Gumamit kayo ng hard disk Sentinel kahit yung free kasi okay na rin naman yan. And you can check yung health and temperature ng ating SSD. Dapat hindi siya laging mainit or naka-red dito. Makikita mo kung meron na siya mga errors or dapat na rin siya nating i-backup or palitan. Pero tulad nitong Max-B, I think this is a durable one kasi as of now, wala pa naman ako nakitang issues sa kanya, and hopefully wala talaga. But as of now, I'm happy with the way how it is working. And ulitin ko, it's hard to recommend a new brand in the market, pero it's a good starting point, lalo na kung nasa budget build talaga tayo. So my advice and my final verdict with the Max-B 7200,
and NVMe SSD. Actually, mas marerecommend ko pa to kaysa sa mga mas murang brand. Since they are offering a 5 years warranty, I think it's a good starting point talaga. But with the price, you can also consider this. Isa siya sa mga pinakamura na SSD ngayon. So, nasa baba yung link. You can check it. But nevertheless, comment kayo kung ano yung masasabi nyo sa drive na to. For me, it's a good drive. But only you can decide kung saan mo talaga itatago ang mga importanteng files mo. To sum it up, ang strategy na kailangan mong malaman sa pagbili ng SSD is bilhin mo lang muna ngayon kung ano yung pinakakailangan mo. Number 2, Gen 4 SSD is enough. So kahit na naka PCIe Gen 5 na yung inyong motherboard, dahil ito ay backward compatible, kaya pa rin naman yan. Pero mas maganda kung ma-maximize nyo yung generations ng inyong motherboard and NVMe SSDs. Number 3, check nyo kung TLC NAND yung kanyang technology sa ating mga solid state drive. So, mas maganda piliin yung TLC versus QLC. Also, mas maganda piliin yung mga brand na may customer care support and mas matatagal na warranty nga. And number 5, depende sa situation nyo kung pwede pa kayong mag-antay ng sale, payday sale, kasi pwede siyang bumaba. So, maganda rin na mag-strategize kayo kung kailan kayo bibili. Lalong-lalo na sa mga payday sale ng Lazada and Shopee. So, yun lang naman mga trops. Kung may natutunan kayo sa video na to, hopefully, meron nga. Paki-like nyo naman tong video na to. And kung may tanong naman kayo, comment nyo lang sa baba and hopefully masagot natin yan. Yun lang naman for this tutorial and ating tambayan. See you on the next video. You know.